Good morning mga kapito, kapuso, kabola. Muli po si Kuya Roger. Tayo po patuloy na bibigay ng insight at pag-aaral about po sa FIBA rules. Pero bago yan, unang-una maraming salamat po sa Diyos. At syempre pangalawa, sa totoo lang wala naman tayo sa kalagayan para dapat talaga magpaliwanag ng FIBA rules. Dahil tayo po ordinary yung referee lang, hindi po tayo FIBA referee. Pero bagamat sa awat tulong ng Diyos, binigyan po tayo ng konting maliit na pag-iisip para makagawa ng tulong para sa kapwa natin arbitero at sa mga kabola. Okay, muli po mga kabolers, mga kapito, ang bibigyan natin ng liwanag at diin yung paring Article 20 na mababasa po natin sa page 27 ni OBR. Ibig sabihin po ng Article 20, yan po yung game loss by forfeit. Ang tanong po, bakit hindi po natin mababasa o wala pong nakasulat dun sa FIBA rules ng OBRI? Wala po siyang interpretation. Bakit po? Kasi according po sa Article 20, page 27 ng OBR, yung game loss by forfeit, sa totoo lang po, kung ating pong iisipin at saka unawain, general sentence na po yung nakalagay doon. Ibig sabihin, general rules. Kaya wala na po siyang OBRI or interpretation. Bakit po? Kasi po yung mga sentence doon na tatlo, yung bullet number 1, bullet number 2, bullet number 3, specific na po yung nakalagay. General, uunawain na lang natin. Okay, yan po yung ipapaliwanag natin. Dahil dun po sa ginawa nating demo na video nung nakaraan, yung bola, style po ni J.A. Moran, pinagulong sa flooring ng opensa at take note, hindi po kinuha ng opensa at depensa. Ngayon ang tanong, kailan po siya magkakaroon ng mockery of the game? Kailan po siya magkakaroon? Magkakaroon lang po siya ng mockery of the game, magkakaroon ng panloloko, disadvantage sa atin, at magkakaroon ng negative impact, especially sa mga kabataan. Kailan po? Kapag patay po ang oras at patay po syempre ang shot clock. Pag patay po ang oras, automatic, patay po yung shot clock. Okay, ulitin po natin ha. Magkakaroon lang po ng mockery of the game o panloloko kapag patay po yung oras. At syempre, kailan mangyayari pag patay ang oras? Kapag nagkaroon po ng violation, nagkaroon po ng foul, tapos under last 2 minutes ng last quarter, patay po ang oras. Doon lang po magkakaroon ng panloloko. Ano po ibig sabihin? Kapag yan po ay galing sa successful basket, hindi galing sa referee, natural, tumatakbo po ang oras, patay po ang shot clock. Kahit maubos po yung oras, hindi nila kunin, hindi naman tumatakbo shot clock, wala pong problema. Kahit ilang beses nila gawin yan, galing sa basket, pinagulong, sa loob ng playing court, hindi kinuha ng opensa, hindi kinuha ng depensa, legal play, wala pong problema. Kahit tapusin pa nila yung game ng puro ganyan ang gagawin nila. Basta galing sa basket, na tumatakbo yung oras. Okay, kasi nagkakaroon ng panloloko dyan, ginagawa ng player yan, yun nga po yung sinabi ko kanina, kapag patay ang oras, at hindi tumatakbo ang shot clock. Ngayon, ang tanong, bakit daw po naging mockery of the game? Bakit daw po naging mockery of the game yung gano'n? Okay, according to FIBA, Article 20 ni OBR, bullet number 2, yun po yung ating pag-aaralan, the team, its action prevent the game from being played. Sa Tagalog po, yung aking pagkakalam, yung nilalaro ng isang team, hindi na naayon sa basketball. Okay, ano-ano po ba yan? Yung its action prevent the game from being played. Ano-ano po ba yung kanilang mga action na ginagawa na hindi na naayon sa basketball? Okay? Ihuli po natin yung mockery of the game, panghuli. O, bigyan muna natin ng iba't ibang klase ng action na ginagawa ng player na hindi naaakma sa basketball. Okay, number 1, both teams, free for all, fightings, brawling. Okay, ibig sabihin, according kay FIBA, nakalagay doon, di naayon sa basketball nilalaro nila, ginawa na nilang boxing, wrestling, okay. Yung laro nila, game lost by forfeit. Pareho po silang matatalo. Okay, dahil pareho na pong nag-away. Ngayon, kung isang team lang ang nakipag-away, inaway, pero yung kabilang team hindi naman gumagawa ng aksyon, ito lang po ang matatalo. Okay, yung isang team lang. Okay? Maliwanag po ba? Yun po yung isang senaryo na pwede nating makita, it action prevent the game from being played. Yung nilalaro ng isang team, hindi naayon sa basketball. Pangalawa, ano pa? Yung game cheating. Yung panloloko sa laro. Ano po ba yung game cheating? Sa pagkakaunawa ko po ang game cheating, ganito po. Meron pong mga requirements yung liga. Ligang labas po, may requirements. Line up, dapat yung age limit, taga rito ka, dito residente. Ngayon, naglaro kayo, nanalo ka. Kaso may protesta si coach tsaka si team captain, game.
game under protest ng team captain. Okay, nasa procedure ni FIBA yan. Napatunayan ng organizing body na nanloko kayo. Wala ka sa lineup, overage, o kaya hindi ka naman residente. Automatic, matatali yung game mo, game cheating, mapoforfeit ka. O ngayon, kung pareho kayo ng daya, pareho kayo ng loko, napatunayan ng organizing body, pareho rin po kayong forfeit. O, di ba? Di meron dalawang forfeit. Dalawang nag-away, dalawang nanloko, game cheating, kulang sa requirements, hindi sinunod yung requirements, talo pa rin. Okay, pangalawa na po yun. Yun yung pangalawang the team, its action prevent the game from being played. Yung nilalaro ng isang team, dinayan sa basketball, nandadaya po sila. Okay, pangatlo, punta na po tayo sa ating topic. Yung mockery of the game, yung niloloko yung laro. Okay, ano-ano po ba yung mga paraan na makikita natin na normal na niloloko yung laro? Number 1, na-visit na yung isang player sa kanyang coach sa mga team. Yung bola, sa halip na i-shoot dun sa opponent basket, sa basket ng kalaban, yung player ang ginawa, nag-shoot sa sariling team own basket. Okay. Ginawa first offense. Ginawa ng referee, turnover. Okay, huwag mo na ulitin yan. Dahil pag inulit mo yan, okay, matatalo kayo, game lost by forfeit. Yung nilalaro mo, hindi na ayon sa basketball, niloloko mo na. Okay, pag inulit, winarningan mo na, winarningan mo si coach, pag inulit ang player nyo, talo na. Okay, inulit. Pwede natin i-forfeit kasi yun ang rules. Yung it action prevent the game from being played. Hindi na ayon sa basketball ang nilalaro ng player ng isang team. Ano pa? Pinapasa sa kalaban. Okay, pinapasa na sa kalaban. Kung mga bata lang yan, maliliit na bata, pwede nating i-let go. Pero turuan natin si coach at yung mga bata. Pagbibigyan ka tayo hanggang 2 lang o kaya, kasi nga, just for fun, tambak na naman, wag naman tayo KJ, ibigay na natin kasi mga bata yan. Pero kung nasa mga tamang pag-iisip na yung player, pinapasa yung bola, nasa tamang edad na yan, pinapasa yung bola sa kalaban, ilang beses na ginagawa, 1, 2, sabihin natin, ganun pa rin, pwede mong pituan, stop the game, warningan, tawagin si coach, it's action prevent the game from being played, yung player mo, niloloko na yung basketball mockery of the game, titigil natin yung game, forfeit kayo. Okay, ano pa? Eto na po, yung ginawa natin ng video. Kasi napakarami po nagtatanong, bakit daw na-forfeit? Hindi naman nag-umpisa yung oras. Di ba? Ang forfeit daw po ay yung inumpisahan lang, yung inoorasan lang yung isang team. Yung iba yun ang pagkakaalam. Okay, yun ang bibigyan natin ng din. Yung mockery of the game pa rin, it action prevent the game from being played, yung ginawa ni Ja Morant. Yun nga po yung paliwanag ko kanina. Magkakaroon ng panloloko pag ang oras ay hindi tumatakbo. Okay, paano po kung gawin ng 3 beses, 5 beses yan? Di yung referee, kawawa naman, nakaganyan. Ano pa, yung mga player, yung mga audience, nagsisigawan na, boo, boo, okay. Kaya papasok pa rin po sa mockery of the game yan. Kasi nga, patay po ang oras, patay po ang shot clock, kaya ang gagawin po natin yan, bilang referee, nakalagay doon, it action prevent the game from being played. Referee sa duties and power, okay, Article 46, 47, stop the game. Tawagin yung present ng dalawang coach, assistant coach, isama nyo na team captain. Tulad ng ginawa natin sa demo, warningan, friendly reminders. Ang nilalaro nyo, hindi na naayon sa basketball kasi patay po ang oras. Walang problema kung umaandar yung oras. Pero pag patay po ang oras, bawal na bawal yan. It's action prevent the game from being played. Mockery of the game. This is the personal last warning. Kapag inulit po ninyo, pareho po kayong forfeited. Walang nanalo, pareho po kayong talo. Ang tanong, ganito, may nagtanong pang isa, philosophy. Paano kung gawin ng tambak na? Okay, kuya, mga ka-bowlers, kapag nagbigay ka ng warning sa isang player, sigurado yan, yung opensa, magkakandara pa kunin yung bola, di ba? Hindi na pababayaan. Baka mamaya gumugulong pa lang, pag unang gulong pa lang sa flooring sa loob, yung opensa nagmamadali na yan kasi nagkaroon na tayo ng warning. Sino ba namang opensa na gustong matalo dahil nakarinig na ng abiso mula sa referee? Okay, muli mga kapuso, kapito, yan po yung ating paliwanag sa ginawa ni Ja Morant. Take note for clarification, magkakaroon ng mockery of the game, panloloko, kapag patay po ang oras. Pag gumaandar po ang oras, walang problema, kahit ilang beses po nila gawin yan. Muli, ito po si Kuya Roger. Kung meron kayo nakuhang aral at natutunan, please like and share. Ibahagi natin sa iba. At kung meron kulang at puna, tumatanggap po tayo ng payo mula sa iba para maging biyaya at patuloy po tayong maging aral sa isa't isa. Kuya Roger, to God be the glory. Thank you!